Sabi naman ni Marlin Colana ng Batak, kahapon si Pastor Archie Anides nasa harap ng ICM nag-preach sa mga tao. Yon, pag nag-preach yon, lapitan ng CFD, lalayas yon. Okay, ito naman tayo ngayon. May nag-raise hand dito. Si Brother Champ Fernandez. Okay, Brother Champ Fernandez, ano ang iyong ibibigay na testimony? Hello, Brother Jando. Good evening po. Yes, hello, good evening. Brothers and sisters in Christ in punto por punto, good evening po. I-share ko lang kasi alam naman natin dito sa punto por punto. Dito ako nag-grow. Although yung faith ko is nandun na, pero dito yung umusbong yung pananampalataya po talaga sa ating relihiyon po. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyo mga bro kasi sa inyong lubos ako nagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay kayo sa akin. So baka magalit si brother brother Angel. So unahin muna natin ang si Lolo Angel magagalit. Oo. Tama. Ibinigay kayo, naging instrumento kayo. Lolo Angelito. Lolo Angelito. Huwag kang magalit. Mga apo lahat ko magte-testimony kanina. Sorry, si Bay Jury kanina, nakalimutan ko rin ipaalala. Unahin si Lord, no? Bago po yung mga tao. Salamat po. Magagaling si Lolo Angel. O, sige. Thank you po, Lo. Okay po. Ayun po, hindi naman lingid sa kaalaman natin bro yung regarding po dun sa unang testimony ko regarding my son. So 'di ba, from malapit na siyang muntik ng kuha ni Lord, biglang nagkaroon ng himala at muli pa siyang ibinigay sa amin ng Panginoon. So from that, lubos talaga ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi niya kami pinabayaan. So yung testimony ko ngayon bro, in connection kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung good news from dun sa nangyari at until now. So itong good news na ito dahil din po sa grasya at awa ng Panginoon po natin Jesucristo. So, through the intercession of Padre Pio, yung prayer niya, napaka-bless ako kasi part ng prayer kasi ni Padre Pio, to Sacred Heart kasi ito yung devotion ko every Sunday to Sacred Heart of Jesus and Mama Mary po for the intercession, the prayer of Padre Pio. So part ng prayer doon sabi niya, "Oh my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and you will receive, seek and you will find, knock it will be open to you. Behold, I knock and I seek and I ask for the grace of." So yung petition ko na ito bro, napaka-powerful kasi alam niyo ba ayun bro yung buhay ng anak namin napaka big blessing po sa amin kasi biruin niyo from nag-aagaw buhay na siya, nangingitim na siya, payat ng payat, kitang-kita na yung paghihirap niya. So, pero hindi pa rin niya kami pinabayaan. So, very thankful kami kasi dahil doon mas yung faith namin mas talagang nag-alab kumbaga sa isang apoy. Malit pa lang siya. Pero nung dinagdagan, mas lalong nag-grow. Mas lumaki. So ganun po yung naging namin. From there, sabi namin, Panginoon, ikaw na pong bahala sa aming anak. So, yung pananampalataya namin sa Diyos talaga, napaka-strong na.
na dahil doon, supposed to be this coming February sana, ooperahin na siya. Magkakaroon po tayo ng open chest surgery para yung condition ng heart niya ay ma-fix. So hindi biro yung kakailanganin naming amount doon. So from there na nag-aagaw buhay siya hanggang dumating ito, hindi namin alam kung paano namin kukuhanin. Pero dahil sa awa at grasya ng Panginoon talaga, manampalataya po talaga sa Kanya at gawin mo kung ano yung mga gusto niyang gawin na para sa iyo, na ikakabuti mo at ikakabuti ng lahat. Ginawa namin yon. And hindi niya kami biniko. So, biruin niyo yun, bro. 1 million yung ikinakalap namin. Pero hindi kami makapaniwala kasi nung una, ang ginawa namin, hindi rin kami nagpabaya eh. Nag-ask kami ng mga help sa mga government agencies, mga senators, gano'n. Pero 1 week, 2 weeks, walang reply, walang response. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Sige pa rin, tuloy pa din. Pangungulit, tawag dito, tawag doon. Pero may nag-offer sa company namin. In-offer niya. Kasi February nga yung supposed to be na schedule niya. Kaso nag-inquire kami, last check-up niya this January. Occupied na ang February and March. So April na. So natataranta kami kasi tinitignan namin anak namin talaga. Need na talaga siyang operahan kasi may mga parts na nangingitim na sa kanya. So pero thank God pa rin kami kasi yung condition niya may tendency talaga na yung heart niya mag-expand. Kasi nga hindi normal yung heartbeat niya. So talagang mag-i-enlarge yun. Enlargement of the heart resulting to cardiac arrest or something na ikaano niya. Pero blessing, pinaka-blessing din namin talaga. Kaya talagang inaakyat namin siya or itinataas namin siya sa Panginoon. Na till now, yung heart condition niya, wala namang ganun enlargement. Pero kaya yun yung pinaka-mystery, na hindi namin, pati yung doctor niya, hindi niya rin munawahan. Bakit? Kasi yung ang lit-lit ng ugat, ng pasukan ng hangin papunta sa katawan niya para produce ng oxygen sa katawan niya. Pero bakit yung heart niya still normal, hindi man siya normal pero hindi siya nag-enlarge, intact pa rin siya. So napaka bukod dun sa ibinigay niya sa amin, ibinuhay niya, pero yung awa niya continuous pa din. So ramdam na ramdam talaga namin na napaka-bless kami, nakapa-bless. Ngayon kailangan namin ng pondo para ipa-reserve yung pinaka-soonest month. So yung pinaka-magandang month na medyo bakante pa is April. So sa April na yun, tapos February na wala pa rin. And then isang iglap, kasi nag-write din ako sa company namin. Sabi ko, baka pwede nyo akong masupport kahit salary deduction na lang or masupport lang yung kahit down payment. So biro nyo yun, 30% po na hinihingi ko. Yun po yung ina-ask ko sa kanila. So kinaumagahan nun, sobrang pasasalamat ko talaga sa kasi hindi lang po yung down payment yung sinagot nila. Buong expenses po ng
gagastusin namin sa sa operation ng anak ko. So, sabi ko, Lord, sabi ko, napaiyak pa nga ako noon. Panginoon, sabi ko, napakabuti mo talaga. Sabi ko, hindi talaga kami, hindi tama nga itong ginagawa namin, Panginoon. Lubos akong yung paano ba dito? yung awa at grasya mo, Panginoon. Unquestionable yun, Panginoon. Hindi mo alam, darating na pala. Basta, panalig ka lang, manampalataya ka lang. Kaya, lubos din ako nagpapasalamat dito sa punto per punto kasi continuous yung grow namin. Yung ang daming mga pagsubok na dumarating pero sa pakikinig dito, hindi kami bumibitaw. Parang nagiging yung kapit namin para sa kanya, nagiging strong pa din kahit may daming mga balakid dyan, ang daming sa social media, ang daming ngayong naninira sa ating simbahan, pero hindi na nga ang focus namin sa kanya talaga, sa Panginoon. So, and then, pasalamat din ako kay Father Darwin kasi nung live sacramental blessing niya, inilapit ko ang aking anak. Nag-bless siya. So, kita namin yung tuwa ng anak ko nung ibinibless siya. So, salamat sa inyo. Salamat sa Panginoon. More importantly po, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi yung mga struggles namin na ganito, hindi namin malalampasan. So, this coming next week, darating din ang pilgrimage image po ng Poong Nazareno. So, sa aming church. So, busy kami ngayon. Nag-organize. So, isa din yun na ilalapit ko sa kanya ang aking anak sa ating Poong Nazareno. So, dalangin ko lang po sa inyo mga brothers and sisters, continuous pa rin yung praying kasi malapit na yung operation niya. Kailangan talaga namin ng dasal at suporta nyo sa amin pa. Kasi when you pray, kung lahat kayo nagpa-pray, natutuwa ang Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Yun lang po, Bro John. Salamat po. Alright, maraming salamat Bro Champ, no? Medyo si Bro Jando sa kinalalagyan. Bro Jando, itanong mo nga yung kumpletong pangalan ng bata. What is the real name, the full name pala, Bro Champ, ng anak mo? Caden Luke. Letter C po yung start ng pangalan niya. Caden. Caden Luke. Ates Fernandez. Yes, apa. Yan, Bro Angel. At sa mga kapatid natin dyan, no, na nakikinig ngayon, please pray for Caden Luke para po sa kanyang operasyon, no? Para sa success ng kanyang operation. Opo. Sana yung kakarampot na hinihingi ng ating kapatid na si Brother Champ na palagian natin nakakasama dito ay tugunan po natin mga kapuntos at mga kaabag, no? Caden Luke Fernandez, pakisali po sa inyo pong mga samot dalangin na sa kanya pong operasyon ay mag-success sana ang anak ng ating kapatid, no? Again, Caden Luke Fernandez po, mga kapuntos at mga kaabag. Maraming salamat, Bro Champ. At ang pag-ibig ng Diyos ay sumain niyo palagi. God bless sa iyo, Bro Champ, at sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa iyong anak. Opo, and with your spirit po, bro. Thank you po.
Okay, so dako naman tayo dito sa isa pa nating kapatid na magbibigay, no? Paalala lang kay Vivo V22252, ngayon po ay Testimony Nights, kapatid. So, ang mga alituntunin natin, dapat open cam, no? Kung wala, hindi ka makapag-open cam, okay lang. So, pero unahin muna natin ang open cam. And then, ikalawa, 10 minutes to 15 minutes. At hindi ka pwede magtanong, magpahayag ka lang about sa iyong testimony. Okay, so kapatid na Vivo V2252, pa-unmute please. Kapatid na Vivo, pa-unmute please. Hindi niya kiniklik yung unmute. Kapatid na Vivo, are you there? Is that you? Kapatid na Vivo, bo. Saan ka na ngayon? Is that you? Yun. Sabihin mo dyan, is that you? Is that yo. Okay, so habang hindi siya nag-response, basahin muna natin yung ibang katanungan dito, Bro Jando. Okay, go ahead. Galing, ling, kay Sister Malbas. Sabi niya, Bro Ta, pasagot nito Bro Ta. Bro, tanong ko lang po, okay lang ba na paulit-ulit kong ipabless yung rock salt? Kasi po, madami po, salamat po sa sagot. Goat, Bro Ta. Bakit, ulit. Bakit ulit na pag na-bless na yon, tama na yon, hindi na kailangan pang i-bless ulit, di ba? Marami daw kasi Bro Ta, dahil marami daw yung rock salt niya, kaya gusto niya paulit-ulitin ang pag-bless daw. Yung kahit ba isang sako yon, pag na-bless na yon, ay hindi na kailangan ulitin yon. Ayun. Hindi na kailangan ulitin. Pag, halimbawa, nag-bless Father Darwin online, ang yung isang sako mo rock salt nasa yun, ilagay mo sa harap at ano ang instruction Father Darwin, sinunod mo, diba? So, yung isang, katulad yung mga pari namin dito, mag-bless, kahit pa ilang sako yon, Father Henry Revel, sa Holy Child Parish pa po siya. Ang daming mga rock salt na i-bless na sinako. Wala yung, basta, ibang, nasa lang yun, kahit hindi na kailangan pang paulit-ulit kahit na marami, basta na-bless na. Yun lang, Brother John. Yan, maraming salamat Bro Ta, malinaw yun, no? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, Sister Malbas, wala pong limitasyon yan, infinite po ang kapangyarihan ng Diyos. Okay na yung malinaw yung sagot ni Bro Tata. At sabi naman dito ni Ayan, no? Sabi niya, ask na lang since siya sa parish priest nila Bro John Ray. If need pa ba i-sked ang general confession? Sinagot na ni Bro Angel yan kaganina, no need na ng schedule yan. No, basta punta ka lang doon sa pare at pag nag-confess ka na, ilahad mo na lahat ng kasalanan mo kasi ang pare mag-aantay yan hanggang kailan ka matapos. Hindi niya puputulin yung confession mo hanggat hindi ka natatapos, kapatid na Ayan. So no need na ng ano yan, no need na ng tawag dito ng general confession. Wag mo namang gawing isang araw ka mag-confess ng general confession. No, so may guidance naman yan. May guidance yan. Ito nga sa dito sa pamasahin natin yung guidance ha. Wait lang. Sige pa. Kunin mo muna Brother John Ray, may tanong pa dito. Sige Bro John. Sige Bro. Ang aking pasasagutin dito ay si Brad Tata. Sabi dito from Nika Kang III. Good evening mga kapuntos, may itanong po ako. Lahat bang manggagamot or faith healer hindi ba galing sa Diyos? O merong galing sa Diyos? O merong galing sa Diyos? Kasi may sarili siyang simbahan at 2 beses may sa kanyang simbahan obispo. Minsan nagmisa din ng exorcist. Then magmisa, kilala talaga siya sa mga pari dito. May pari pa nga nag-promote sa faith healer. God bless po. Brada?
So, mahirap yung Brother Jando dahil yung binasa mo, kahit exorcist, nagmimisa sa kanyang sariling simbahan, chapel. Oo. So, hindi natin alam. Bakit ang exorcist na yun ang may alam yung saan galing yung kapangyarihan sa mga faith healer. Bakit nagmisa siya? Pero yun lang pinaka mahirap sagutin dyan dahil hindi natin alam yung actual yung sitwasyon sa kanilang bakit nagbista siya. May sarili siyang chapel at nagmisa pang obispo, pating exorcist priest, nagmisa. So, mahirap yung sagutin, Brother Jando. Wala tayong background dyan. Walang background. Brother John, nakita mo na, Brother John Ray? Yes, bro. Sige, go ahead. Okay, so ito po yung guidance no ng the right of penance no dito po sa may catechism, page 105 to 107. 7 ba? Up to 100 hanggang 109 to, pero dito sa 105, 106, the right of penance, examination of conscience. Sabi dito, before going to confession, the penitent should make an examination of conscience, preferably based on the 10 commandments of God. Reference, Exodus 20:1-17. So the first commandment is, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. So ang binigay dito ng mga example, ang itanong mo sa first commandment, do I believe in God and the teachings of the church? Do I practice a regular prayer life and love God with my whole heart? Or I treated Him with ingratitude and indifference? So, marami siyang question dito, no? Etc. Basta sundan mo lang yung number 1, I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. So, doon ka kumuha ng mga tanong sa unang utos. Pangalawa, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So, ang ibinigay naman na example, did I blaspheme God or insult God? Or use His name carelessly? Did I break any oath or vow? No? And then, etc. Pangatlo, remember to keep holy the Lord's Day. So, did I deliberately miss Mass on Sundays or holy days of obligation? Did I observe Sundays as a family day and a day of rest? Did I do unnecessary work on Sunday? So forth and so on. So, yan po, ganyan, no? Hanggang sa umabot po kayo ng 10 commandments o hindi na kayo aabot ang isang araw nito pag may lista lang kayo. So, reception of the penitent. When the penitent comes to confess his sins, the priest welcomes him warmly and greets him with kindness. So, mag-aantay talaga din ang pari sa iyo, no, na may pagpapakumbaba at may pagpapasensya, kapatid. Ano pa masabi dito sa likod? Then the priest may read or say from memory a text as Scripture just said, and then confession of sins and satisfactions. Dito sa confession of sins and satisfaction, the penitent confesses all his mortal sins he has committed since his last valid confession. If necessary, the priest helps the penitent to make an integral confession. And then, penitent, Father, forgive me for I have sinned. I am then define the state in life like I am a single or I am married, etc. My last valid confession was, so sabihin mo kailan ka huli ng umpisal, and then my sins are, then i-profess mo na yung 10 commandments na kasalanan mo, isali mo na din yung 7 capital sins. At mas maigi, tingnan mo rin yung CCC 12:16-17, ano yung mga vices na sinasabi doon ng simbahan na baka involved ka sa occultism. So yan lang na guidance, kapatid. Madali mo nang maano yung mga kasalanan mo sa pare. So general confession na yun, hindi ka naaabot doon ng isang araw o kalahating araw. Pinakamahaba na noon, siguro 30 to 40 minutes. Nung nakaraan nga, no, yung kasamahan ko dito na choir, na first time niyang mag-confess ng buong buhay niya. Mula ng pagkabata, hindi siya nag-confess. Ng buong buhay niya, dahil kay Father Darwin, narinig niya ang pangangaral ni Father Darwin, na bago siya. Grabe, no? Grabe ang galaw ng Holy Spirit ba? Isipin mo, kahaba ng panahon hindi siya nag-confess. Ever since, mula nung bata siya, nabinyagan siya, never siya nag-confess. Ngayon lang, narinig lang niya ang pangangaral ni Father Darwin, na bago ang kanyang puso, hinipo ang kanyang puso, nagpaturo siya sa akin paano mag-confess. Sabi niya,
turuan mo ako paano mag-confess, ano bang sasabihin ko. Kaya sabi ko, dapat sa'yo kasi buong ano ka na, buong buhay mo, hindi ka nag-confess, general confession ang gawin mo. Tapos paano ba yun? So, tinuruan ko siya. So, nag-set ako ng oras para sa kanya, no? Kahit busy ako. So, umabot kami ng mga 1 oras mahigit. Sinabi ko siya, so ito yung unahin natin, yung 10 commandments. Inisa-isa namin yung 10 commandments niya. 10 commandments. Sabi ko, may nagawa ka bang ganito about against sa ano ni God? Sabi niya, yes. Isulat mo dyan. Hanggang natapos namin yung 10 commandments, pumunta naman kami sa 7 capital sins. 7 capital sins naman. Then at the same time, nagsasabi din siya sa mga kasalanan niya na grabe talaga ng mga kasalanan na sinabi niya sa akin. Sige, isulat mo dyan. And then after ng 7 capital sins, binasa ko rin yung CCC, yung 21, 16, and 17. No, yung about sa superstitious belief, yung lahat ng all kinds of divination. So binasa ko yun, tapos tinanong ko sa kanya, nagawa mo na ba to? Sabi niya, yes. O isulat mo na naman yan. So, after all, nang nag-confess na siya, Ano naman na? wala pang... Sige, go. Yes, Bro Jando? Sige, go ahead. Oh, yes. So, nung nag-confess na siya, wala pang 30 minutes, natapos na siya, kapatid. General confession yun. So, hindi nyo na kinakailangan magpaano ng pari para sa general confession. Hindi naman aabutan ng 1 araw yan. Ang turo lang ng simbahan, sundan nyo. Sa general confession, kinakailangan i-guide nyo sarili nyo ano yung 10 commandments, ano yung 7 capital sins, tapos ano yung nilagay sa CCC about sa divination. No? Yung all kinds of divinations are to be rejected. So nasa CCC yan, 21:16 to 21:17, kapatid na sino yung nagtanong? Ayan. No, so nunid mo nang ano pa ng pari sa general confession para ka mabigyan ng time ng pari. Direkta ka na doon. Basta may lista ka na sa mga kasalanan mo na nais mong i-confess generally. Kapatid na Ayan. So may iano ka, Bro Jando? Okay. Dito naman, no? Sabi naman dito, isa sa Brother mga Jando, tanong nakapasok is... na Brother Wendell pag spiritual warfare, Brother Wendell na. Sige, ito naman Nasa linya na siya. Okay. From VV. Good evening po. Ano po gagawin sa napabless na Himalayan rock salt? Di ba white or plain rock salt lang ang pwede? Thanks po. Okay, Brother Wendell? Good evening din sa iyo, Brother Wendell. Good evening, Brajendo. Congratulations sa debate, no? Ninyo na tungkol sa Sabbath. Dahil blessed yan, nanatiling blessed yung salt na yan kahit hindi yon ang nasa specification na dapat gamitin sa rock salt. So, anong gawin? Pwede ding gamitin nila dahil blessed yan, pwedeng gamitin nila sa pagtimpla. Kahit nga yung rock salt, pwedeng gamitin yan sa pagtimpla. Dahil blessed. Yan po, Brother Jando. Okay, meron pa dito. Bro Jando, ito muna, Bro Jando, isa din, no? Sige. Kay Bro Wendell din, sabi dito, kay Ayan din, Bro John Ray, sa Bisaya, muingon ta, purya buyag, or sa Tagalog, purya usog. Kasalanan ba yon, Bro Wendell? Well, kasali na yan sa mga superstitious beliefs. Dahil sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko, protected tayo. Ulitin ko sa 3 paraan. Proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Ang purya usog o purya buyag sa Cebuano, walang pagkakaiba yan sa tabi-tabi po. Yan po, Bro John Ray. Maraming salamat, Bro Wendell. Bro Jando? Ano yung purya gaba?
Hindi, Korea buyag. Pero kasi ano yung Spanish ng may mamita is maganda. Mamita is guwapa peragaba. Tsaka may tanong pala dito, no, ipaabot ko to siguro kay Brother Angel siguro ito, naglo-loading pa. Pero lipat muna ako sa ibang tanong habang ito from Imelda Cormanes. Sabi niya kasi ito sa akin is bro, pwede ba ma-explain? Sabi ni Father Darwin get gana pero wala naman si Father Darwin, no? Bakit ang Novena, example patay, fiesta, 9 days man, nga no dili the 1 day, 5 days, etc. Pwede pa kisen ko. So ang tanong niya, Brother Angel, bakit daw ang Novena 9 days at hindi pwede 1 day or 5 days? Pakisagot, Brother Angel. Okay, marami kasing turo ng simbahan, no? Pwede naman yung iba nagno-novena, di ba? Mayroon tayong novena prayer lagi, tuwing Miyerkules lang yun, no? Novena to Our Lady of Perpetual Help. Meron naman talagang 9 days, actually even yung simbang gabi is part of the novena, no? Araw-araw yun. Saan ba nanggaling yung salitang novem, no? Latin word novem means 9 days. Saan ba galing ng simbahan yan? Yun po yung galing, isang reason yan bakit may novena, galing mismo sa Biblia yan. Nung pag-akyat ng ating Panginoon Kristo, naalala nyo, sinabi niya, bababa sa inyo ang banal na espiritu sa araw ng Pentecostes. So, 9 days yun. Kasama si Mama Mary doon na naghintay. And then, pagka 10 days, ayan na, bumaba ni banal na Espiritu Santo. So, nasa sa inyo kapatid, no? Pwede naman talaga 9 days, which is turo na simbahan yan pagdating sa novena. At very effective prayer yan, kapatid. So, pag turo na simbahan, church teachings yan, pag sinabi mag-novena, gawin natin 9 days, okay lang po yun. No? Meron naman nagno-novena, yung every Wednesday na devotion kay Mama Mary, novena every Wednesday. Kahit isang araw lang, yung novena nun, matatapusin nila. But usually talaga, pag sinabi yung novena, 9 days yan. No? So, pwede nyo naman gawin yung 9 days. No? Mas maganda kung 9 days siya dahil nandun yung sacrifice, kapatid. At turo na simbahan yan, base yan po sa Biblia din, kapatid. Okay, meron ba dito? Brother Wendell? Bro Wendell. Maganda na sagot ni bro, ating kapatid Angel. Kadalasan, yung ibang mga kapatid natin sa bayang pananampalataya, gusto talaga letra for letra. Saan mabasa? Bakit sinabi niyo 9 days? Yung novena, saan mabasa sa Biblia? 9 days talaga. Pakibasa muna, Brad Jando, dahil yung novena na binanggit ni Bro Angel, nagsimula yan, kinuha yan sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 4, yung ang pagbaba sa mga aliw, ang banal na Espiritu Santo. Brad Jando? Okay, ito sabi dito, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Yun. Yun ang magamit natin na talata na simula yan. No? At ang mga apostol kasi kasama na ang Mahal na Birhen Maria, ang ina ng ating Panginoon Jesucristo, at ang iba pang mga alagad ay nagkasama silang nanalangin araw-araw sa pag-antay ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Upper Room. No? Pakibasa dyan doon sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 12-14. Okay, Gawa 1:12 hanggang 14. Sabi ganito, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod.
Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ng mga kapatid ni Jesus. Okay, so yon ang mabasa natin sa naturang talata. Pero, sabihin ng ating mga kapatid, nasaan na yung 9 days? Bakit 9 days talaga? Wala naman nakasaad sa talatang iyan na may 9 days. Ngayon, kung tingnan natin, dahil gusto sila litra por litra, paano nagiging 9 days yung sinabi ni Bro Angel sa pag-antay ng pagdating ng banal na Espiritu Santo. Una, tandaan natin na yung asensyon, yung piyesta ng asensyon, yung pag-akyat ng Panginoon sa langit, ay naganap yon 40 days after resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pakibasa, Brad Jando, sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 3. Okay, Gawa 1:3, sabi ganito, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Okay, so napakalinaw na ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, 40 days after resurrection, kung muling pagkabuhay niya. Now, ang Pentecost naman ay naging ipinagdiriwang ito 50 days pagkatapos ng Passover. Ulitin ko, ang Pentecost ipinagdiwang ito 50 days matapos ang Passover. So, yung salitang Pentecost ay mula sa salitang Latin na Pentecoste o salitang Grego na Pentecoste talaga, na ang ibig sabihin 50th day. Makita natin yan sa diksyonaryo, no? At yon ang tinatawag na Paskwa. So, bakit nagiging 9 days? Dahil una, yung 50, yung 50 minus 40 minus 1 equals 9. So 9 days ng pagsama-sama sa panalangin habang naghintay sa pagdating ng ipinangakong Espiritu Santo sa San Juan Kapitulo 15 versikulo 26 at ang ikasampo, yon ang kaganapan na Gawa Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 4. Kaya yung sabi ni Bro Angel, 9 days prayer and preparation, ang ikasampo ay pagdiriwang. Yon po, Bro Jendo. Linaw. Okay, meron pa rito from Chanda Medalya. Sabi, good evening Bro JD, paas naman kung may effect ba ang sacramental sa hindi kasal sa simbahan. Di kasi ako mapansin sa comment section na tabunan. Hehe, maraming salamat. Brother Wendell, hindi ba epektibo ang sacramental sa hindi kasal? Well, ulitin natin, nauna nang sinabi ni Father Winston Cabading Order of Preachers, isang exorcist, at congratulations sa mga legal counsel pala dahil lahat ng mga kaso nito ay na-dismiss na. Sabi ni Father Winston Cabading na ang mga sacramentals, kahit sakramento, kailan ito magiging epektibo sa buhay ng tao? Kung nandito sa atin ang tatlo: proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So, sa sakramento halimbawa, mangungumpisal ka, Father, nagkasala ako, live-in lang ako.
Ang tanong, pwede ba siyang bigyan ng absolusyon sa kalagayan niya na live-in? Ganon din ang mga sacramentals. Magiging epektibo sa buhay natin ito kung nasa atin yung tatlo: proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Okay. Ito naman Sige, ikaw dito, naman. Bro Jando, kay Groot. Sabi ni I am Groot, bro, good evening bro. May mga blessed na ako na sacramentals pero di pa siya holy and exercise. Pwede ko po ba siya ipa-bless ulit para maging holy and exercise siya? Salamat, Bro Wendell. Yes, pwede. Walang double jeopardy diyan, no? Wala kang kamera, Bro Wendell. Okay. Pwede. Walang double jeopardy sa blessing. Una, kung napabless siya sa ibang ritual at kung gusto niya na ipabless sa holy and exercise, magiging holy and exercise ang naturang sacramental, pwede niyang ipablessing sa ritual gamit yung ritual ni Father Jose Francisco Siquia. Ito naman, Bro Wendell, galing kay, medyo maganda to, parang benefits to sa lahat, no? Galing kay Jenjen Sasil. Good eve po, ask ko lang, paano po ba gamitin ang calendar method? Thank you po, Bro Wendell. Okay, mataas may sarili yan. akong paraan dito, Bro Wendell, pero gisa yung sa church talaga. Ikaw unang magsagot, pero may napaka-basic na paraan. No, anong napaka-basic na paraan? Yun, basta-basa bata. So ibig sabihin, pag fertile ang babae, dapat kung hindi pa handa sila na magkakaroon ng sunod na anak, merong communication, pag-uusap sa mag-asawa at merong pagpipigil sa sarili. Yun dapat na gawin. Yes, Bro Wendell. At sa amin naman dito mga kapatid, no, kailangan talaga ng counting, no, yung ano ba tawag doon, ovulation ng babae. So from the moment na siya ay duduguin, no, yung first 7 days noon, yung first 7 days niya, hindi siya mabubuntis doon, pero may nagsasabi na may posibilidad na mabuntis pa rin. No, yung first 7 days from the start na dinugo siya, yung first 7 days safe po 'yon. Tama. Marami na ang nagpatunay niyan. So from the next day, yung pang 8th day up to mag-count ka ng 14 days, so 21 days na lahat. Yung yung 7 days safe. So from 8 days to 21 days, hindi yun safe. Hindi yun safe. So kinakailangan walang contact po doon sa mag-asawa. No? From 8 days up to 21 days, kasi 14 days of kasi yung nagpo-formulate yung egg ng babae, yung tinatawag nila na ovulation ng babae. 14 days po 'yun. 14 days. Nag-start siya ng 8 day up to 21 days. So 14 days siya. Hindi pwede ang babae doon, sabi ng mga nag-try, no? So from that day 21 days, no? So from 21 days up to the next na naman niya sa next na naman niya from 22 days up to next na nadatnan siya, safe na po yun. Yun po ang calendar method. Pero sabi ng iba, hindi to 100% na hindi talaga siya mabubuntis doon sa date na sinasabi nilang po pwede. No, yung from the first day up to 21 days, no, yung 7 days doon bukod yun kasi safe talaga yun. Pero yung ika-8 up to 21 days, yun ang hindi pwede. So yung ika-22 days up to dadatnan siya, safe daw yun. Pero may nagsasabi na yung iba nabuntis din daw. So ang paliwanag naman ng iba, kaya nabuntis yun kasi nagkamali ng counting. Kasi di ba ang babae kasi mayroong normal dinadatnan, mayroon ding hindi normal, may abnormal, no? Yung iba-ibang araw. Kaya safe talaga pag nag-count ka ng first day to 21 days,
safe yun sa mga hindi dinadatnan, yung iba-ibang araw sa dinadatnan, yung hindi normal. Pero pag normal kasi ang babae, madali mo siyang matumbok anong araw siya pwede. No, yung asawa mo. So, pag normal siya, kung halimbawa asawan, so doon sa araw na yun, before yun or after 3 days, kasi pangit naman, may dugo pa siya. So, 4 days, medyo wala, malinis na yun. Hindi na dinudugo yung babae doon, pero hindi pa siya mabubuntis kasi up to 7 days. 2 to 3 days before sa death nun, safe na rin yun. Ayon sa mga nag-try nito So, yun po ang madali, no, na kasi sa amin effective Sa amin mag-asawa effective siya, no? So, hindi talaga hindi nabuntis na pag sa araw na yon, tinry namin before siya datnan sa yung halimbawa 25. So nag-try, pangit naman, no? Sige, wag ganoon na lang kasi naman ito ay naman to, para naman to sa mga may asawa na. Sa amin safe talaga siya. Safe siya sa amin. Hindi ko lang alam sa iba kasi nung inaral ko ito, yung calendar method, may nagsasabi na hindi effective sa kanila. Maaring na mali yung pagbilang ng araw. So ingat pa rin. Pero again, from 1 to 7 days safe, ika-8 up to 21 days not safe, 22 hanggang sa datnan na naman siya uli, safe yun. Pero hindi ko lang alam kung i-effect siya sa inyo. Yun lang at maraming salamat. Sa'yo naman, Bro Jando. Okay, sa akin naman, meron akong sariling paraan din ng calendar method. Paano sa'yo, Bro Jando? Ibanig ang kalendar. Yari. Ihabol. Ayan. Binalig ko yung kalendar. Tingnan mo yung asawa ko ngayon, di buntes. Kaya tandaan natin, kahit nag-calendar method, yung sabi ni Archbishop Pangpilo, na kung sakaling mabuntis ang asawa, stand for life. Amen. And the owner of life will stand for you. Panindigan mo ang buhay, panindigan ka sa may-ari ng buhay. Okay, so lipat naman ako dito sa isa na naman na tanong from Jury Ripompo Karamihan. Brother John Ray. Yes, bro. Ang pag-pray sa rosary or any prayers, asa mas effective? Ang sabihin orally or pray it silently? Well, parehas effective yan. Wala namang hindi effective dyan. Ang tinitingnan ng Diyos dyan, yung puso na nagdarasal. No? Pagpalagay natin, silently ka nagdarasal, pero wala naman sa puso mo. Hindi yun pinapakinggan ng Diyos. Vocal ka nga magdasal, pero ganun din. Wala rin sa, nagdasal ka nga ng vocal. Hail Mary full of grace, pero yung mata mo naman, titingin ng tingin dun sa babaeng naka-short. Wala rin yun. No, at kahit pa nagdasal ka ng taimtiman, silently lang, yung utak mo naman, yung sinampay ko dun, umuulan. Nako, paano ba yan? Wala rin. So, dapat talaga, vocal man or silent, dapat nakafocus ka doon sa communication mo kay God. Kasi yung prayer kasi yun yung communication natin sa Diyos So parehas yan, effective kapatid, yung ano mo na lang, yung action mo, para mas maging effective siya, kinakailangan talaga heartily. Bro Jando. Okay, at dito naman, Bro Jando, tanong mo natin ito kay Bro Wendell kasi hindi ko, blazing, ano pa sabi dito, Bro Wendell, Bro John Ray, at sa lahat ng mga kapuntos, no, galing kay Bob's Fink, tanong ko lang po, ano po ba yung sabihin ng blessing, blaze na B-L-A-I-S-E, blaze blessing, kasi siniselebrate po namin ito tuwing Candelaria. Thank you po, Bro Wendell. Yun ay patungkol kay Saint Blaise, no? Na isang obispo, na sa pamamagitan ng kandila ay dalawa yung kandila, naka-X, ilagay sa liig ng lalamunan, at daming mga napagaling niya noon. Kaya, yun ay nagiging tradisyon at ipinagdiwang natin sa kapistahan
lalo na sa Pebrero 2. Okay, maraming salamat, Bro Wendell. Okay, meron ba dito si Josie Belabi? Mga kapuntos, this is my opinion only. If God's will na mabuntis, talagang mabuntis. Yung iba gusto magkaanak, wala talaga kahit na ovulation period. Okay, from Rosa Maria. Brother Angel, ano-ano ang mga kasalanang mortal? Dami nun. Hindi, ang kasalanan po naman, para maging mortal naman yan, kailangan grave matters nga, yung may matinding pangyayari, no? May matinding resulta. Tapos, pag mayroon din tinatawag na full knowledge, kung wala kang namang alam, halimbawa yung bata, naglaro ng tapos nadampot yung baril ng pulis ng yung tapos binaril yung tatay. Siyempre, maliban ng bata, 5 years old, 3 years old, no? So, pwede mo bang atangan ng mortal sin yung bata? No? Kaya tayo naman katulad nga yung mga ngayon, no? Yung mga contraceptions, masturbations, hindi naman, walang idea. Ako rin nun. Yung mga nag-ano ko ng gano'n, hindi ko alam, sacrilege pala yun, no? So, pag hindi mo alam, full knowledge, sabi ng simbahan, hindi siya magfo-fall sa yon, kapatid, sa bago mag-mortal sin. Pero naman, pangatlo, indifferent, ano ba pangatlo na yun? Indispensable consent ba yun? Indifferency consent. So, parang in Tagalog is, palagi mong ginagawa. Yun, doon din magiging mortal sin yun, no? So, bago siya maging mortal sin, kapatid, dapat nandun yung may matinding pangyayari, matindi na, may alam ka pero ginagawa mo pa rin na mortal sin siya. Pero pag hindi mo alam, hindi pa siya. Pero ngayon, meron naman mga dyan, meron tayong guides, kaya nga mas maganda, nandito tayo sa punto por punto, maibibigay natin yung mga tamang mga, dapat may category naman yan, saan yun magfo-fall. Halimbawa, yung 7 capitals, hindi discuss natin dati yan. Yung pride, no? Pwede ka magka-mortal sin dyan. So, kumbaga, may guide tayo para maiwas. Pag nalaman mo na, iwasan mo na bago magtuloy-tuloy. Palegas yun, pride, no? Part pa lang yun. Yung kataasan na yung magpatawad, no? Nagiging mortal sin yan. Yung avarice naman, kasakiman, no? Yung L, yung lust, no? Yung kahalayan, pornography at lahat-lahat. Yung E, envy, yung kainggitan. Kaya kainggitan mo yung tao, pwede pala deadly sin yun. Pwede maging mortal sin yun. Unless kung bihira lang, kaya nga sabi indesperately consent or something na lagi mong ginagawa yun, magiging mortal sin siya, lagi ka naiinggit. Iba naman yung naiinggit ka lang, no? Iba yun, pwedeng venial sin. And then, yung G naman, gluttony. Yung gluttony yun, yung katakawan sa lahat, no? Kahit alam mo, kahit nga yung pari, sabi ni Bro Junry dati, kumain siya ng maraming, nagkumpisal di ba? Isang buong araw yun siya, Bro gluttony yan. See? Na isang buong araw siyang isang buong araw yun siya, may invitation ba? So, ang huling invite niya sa aming bahay, so, simple sabi, Father, kumain ka naman. Sabi ko, kumain ka. Sabi niya, puro na ako kain. Pero kumain pa rin siya, no? Nirespeto niya yung kung sabi niya sa akin, kinakailangan ko na mag-confess bukas kasi hindi ako pwedeng mag-celebrate ng misa na gluttony ako. Sabi niya ganun. See, because he knows, may full knowledge siya. So, alam niya yung gluttony, no? So, yung A naman, anger. Yan, yung galit naman. No? Alam naman natin, yung pride and galit, halos magkapareho yan. No? Yung lagi ka naninigaw, anger, that's deadly sin, capital sin. And S naman yung sloth. S-L-O-T-H. No? Ano ba yung sloth na yun? Katamaran. Isang katamaran yun sa paglilingkod. No, that's spiritual sloth naman yun. Pwede rin katamaran sa ayaw mo magtrabaho, no? Kasi gusto mo lang nakatihaya at ayaw mo rin magtrabaho na ng talagang kahit magbanat ng buto. So at the same time, sloth yun, katamaran din sa so deadly sin din yun. In other words, marami pa siyang no? But first, kung hindi siya, wala kang full knowledge, kapatid, hindi mo na maalam, pwede siya maging venial sin, pero may danger din doon kasi yung Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Bakit?
wala kang alam, nagpa-albularyo ka, di ba? Pwedeng hindi siya mortal sin eh. Pero anong danger doon? Pwede mapahamak ang kaluluwa mo, pwedeng ang dami namamatay dahil dyan. Hanggang mamatay sila, bakit? Wala talagang pinaka-importante kundi mag-aral. Pag-aralan. Kasi may danger na, hindi ko naman alam eh. Yun nga, hindi mo alam, napahamak ka tuloy. Bakit? Kasi ayaw mo mag-aral. That's exactly yung Hosea 4:6. My people were destroyed because of lack of knowledge. Totoo yun. Ayaw mag-aral. So, anong nangyayari sila? Kahit dun sa pagsubo ng hostya, ang dami ngayon yan. Subo na hostya, wala silang alam. Siyempre, sige, kay Vinyarsin lang. Ang problema, kaya sabi na Apostle Pablo dun sa bandang huli, sa unang Corinto chapter 11 verse 27 hanggang 30, sabi dun sa 30, yung una, sabi sa 27, ang kumakain ng katawan ng Panginoon ay hindi karapat-dapat, nagkakasala. Kaya, sabi niya sa bandang huli, marami nagkakasakit at marami namamatay. So in other words, kapatid, excuse ka pa pag wala kang full knowledge. Pero, delikado pa rin siya. Ang pinaka-importante talaga, magkaroon ka ng kaalaman. So kailan mo dapat malaman kaalaman? Now na. Lagi ka na mag ng punto por punto, kapatid. Yun po, kapatid. Maraming salamat, Bro Angel. At dito, Bro Jando, maganda tong tanong, no? Bro Jando. Yes, Bro Wendell. Ito lang, meron kasing lumapit sa amin at sabi niya, na kikinig umano sila sa punto por punto. Pagkatapos, nalaman niya, lalo na ni Father Darwin, na bawal para magpunta sa albularyo. So, ang ginawa niya, nagkumpisal daw sa isa sa mga pari dito sa Osamis, Archdiocese of Osamis. Nagkumpisal siya na sinabi niya na, Father, nagkasala ako dahil paulit-ulit akong pumunta sa albularyo at nalaman ko sa punto por punto at ni Father Darwin na bawal pala yon. Ang sabi niya sa akin, ang sabi daw umano ng pare, okay lang yung albularyo dahil may mga albularyo na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Patay. Wag ka na lang makinig kay Father Darwin at sa punto por punto. Yun ang lack of knowledge. Yun ang delikado. Ayan, sige, maraming salamat, Bro Wendell. Bigyan ko lang ng galing sa aking moderator, no, si MJ Tumang. Ganda yung tanong niya. Sabi niya, Bro John Ray, tanong po, nung papunta si San Pablo sa Damasco, sinabi ni San Pablo, sino po kayo, Panginoon? Gayong di pa naman niya nakita ang Panginoong Hesus. Bakit alam niyang ang Panginoon yon? Okay, so magandang tanong na iyan, no? Well, una, basahin natin yung Acts 9, kasi nasa Acts 9 yan. 1 to 5 yata yun, no? Para maunawaan natin yung talata at mabigyan natin ng exegesis. Okay, itong sinabi ng talata, no? Datapwat, si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kaniya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Ayan, ito yung ibig niya sabihin, no? Tapos, at siya'y nasubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ayan, ito na. Hindi pa niya nakita, no? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Yan. So, bago niya nakilalang si Panginoong Jesus yun, tinawag na niyang Panginoon. So, paano niya nalamang Panginoon yun? Well, tandaan po natin, mga kapatid, na si San Pablo po ay aral po yan sa Jewish theology. No? At ang kanya nga pong teacher ay si Gamaliel. Batid sa Jewish theology yan si Gamaliel, no? At tinuruan yan siya ni
Yan ang naging teacher ni St. Paul. So, paano nangyari na nakilala ni St. Paul na yun ang Panginoon, no? Kasi maliban sa boses, tinawag siyang Saulo, maliban sa boses, dito sa tres ba yun? O sa tres nga, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. No, so in biblical language, yung ilaw na mula sa langit, yan ay isa sa attributes ni God, no? Mababasa natin yan 36:7 ng awit 7-9. 36:7-9, ito ang ating mababasa. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lihim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana, sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmula silang lahat na may buhay, ang liwanag na taglay mo ang sa amin ay umakay. So si San Pablo bilang isa pong Hudiyo, no, na alam ang aral ng Jewish theology, alam niya saan galing yung liwanag na yon. Yan ay attributes ni God, yung pagiging light. Kaya nga sa New Testament, sinabi natin Panginoong Kristo, John 8:12, I am the light of this world. Bro, No, yes. Sinabi niya doon, I'm Jesus. Ako si Jesus. Yes, after niya tinawag na sino kayo Panginoon. Sumagot na. Sinabi naman niya, kaya nalaman niya siya ang Panginoon yun eh. So, well, word for word naman, nagpakilala naman kapatid. Kasi ang tanong kasi Bro Angel, paano nalaman ni San Pablo sino yung Panginoon gayong di pa naman niya nakita ang Panginoong Hesus? Yan na nga, nagsalita ang Jesus, ako si Jesus, sabi niya. So, kaya yun pa lang. Nagsalita nga na siya ang Jesus, pero after niya tinawag na Panginoon. Tinawag na niya Panginoon, hindi pa nagsabi na siya si Jesus. Balikan natin. Yes. So, later on, no? Later on. So, yun ang basihan kung bakit na nakilala niya yung Panginoon yun, dahil sa liwanag niya kanyang nakita mula sa langit. No, in Psalm kasi 36:7-9, yung liwanag ay galing sa Panginoon, yung galing sa Diyos. Kaya alam ni San Pablo mga bagay na yan. Kaya nakilala niya agad na yun ay ang kanyang Panginoon, pero later on nagpakilala din nung tinanong niya, sino ka ba Panginoon? Kaya sumagot ang ating Panginoong Kristo, ako si Jesus, no? John 8:12, I am the light, sabi ng ating Panginoong Kristo. At Bro Jando. Okay, meron pa dito from Lovely Music. Sabi ni Lovely Music, tanong lang po, bakit po ang mga saksi ni Jehovah bawal sa kanila magpasalin ng dugo? Okay. So, makakasagot niyan, saksi ni Jehovah rin. Pero may hawak ako dito, ito kanilang Bisaya po ito, tatagalogin ko lang para sa inyo. Unsay tinuod nga gitudlo sa Biblia, sa saksi ni Jehovah ito, ano? Sa page 130, basahin ko muna kasi Bisaya ito, tatagalogin ko na lang. Sabi ganun sa page 130, ang sugo ba sa pag-ayad o paglikay sa dugo naglakip sa mga pag-abunog dugo? Oo. Ang sabi ito, ang kautusan ba na iwasan ang dugo ay isinasali ba dito yung pagpapasali ng dugo? Ang sagot niya, oo daw. O, yan ang kanilang turo, oo daw. Bakit? Ingong literasyon, illustration, no? Bilang illustration, pananglitan, ug tambagan ka sa usa ka doktor nga mulikay sa alkoholikong mga ilimnon. Halimbawa daw, sinabi ng doktor sa'yo, umiwas ka sa alak. Ayan, ilimnon. Nagpasabot ba lang ka na nga dili ka angay mo inom ug alkoholikong ilimnon? Apan mahimo ka ng ineksyon sa imong kaugatan. Ang ibig sabihin ba, tama, makikinig ka sa doktor, iiwas ka sa alak, pero isasaksak mo naman sa ugat mo. Ayan yung kanilang illustration, ito, tingnan niyo yung kanilang illustration, tingnan niyo. Ang gin, ginawang dextrose. Yan. Nasa katinoan pa ba yan? Ang gin, ginawang dextrose? Ang reason nila ganito. Kung ipinapaiwas daw ang alak, it doesn't mean na isasaksak mo sa ugat mo yung alak.
Kaya dahil na pinapaiwas ang dugo, it doesn't also mean na isasaksak mo sa ugat mo ang dugo. O, yun na. Yun ang kanilang paliwanag doon. Maganda doon. Yung dextrose, idilikta sa utak, pagtusok. Yun. Yun na nga. Pero, hindi nila naunawaan kasi yung si Brother Jesse Becerra nakasagot dyan eh. Tinanong ko Brother Jesse Becerra, sabi ng mga saksi ni Jehovah, bawal daw sa Biblia yung mag-abuno ng dugo. Tama ba yun? Sabi niya, hindi, mali yun. Biblika? Sabi niya, Biblia. Kasi si Jesse kasi minsan, gumagamit ito ng mga talata, hindi mo narinig kung paano niya sagutin. Kaya nakakabigla talaga pag ito gumamit ng Biblia. Sabi ni Brother Jesse, eto sinasabi ng Biblia. Hindi ko lang natandaan yung talata yun na sabi ni Brother Jesse ganito. Sa Biblia, sabi, ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong kapwa, ibigay ang sarili mong buhay. Tama? Sabi ko naman, tama. Ngayon, yung dugo ba buhay? Sabi ko naman, yung dugo buhay. Di ibigay mo sa kaibigan mo para makita mo mahal na mahal mo siya. Rodando, Juan 15:13. Ayun, Juan 15:13. Basahin na 1:15-13. Ganito sinasabi doon. Mabilis yan talaga. Si Brother Romel Palma. 1:15-13. Ito sabi dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ialay ang kanyang buhay. Ang tanong ni Brother Jesse, yung dugo ba buhay? Siyempre. Saan talata ngayon, Brother Romel? Yung ang dugo ay buhay? Nakalimutan ko, sa Levitico yata yun eh. Ang dugo ay buhay. Sabi ito. Simbolo ng buhay. Simbolo ng buhay. Simbolo ng buhay. Leviticus yan, Leviticus. Levitico. Sabi ito, ialay ang buhay sa kanyang kaibigan. Yun ang pinakadakilang pag-ibig ng sinuman. Ang ialay ang kanyang buhay. Yun pala, ialay. Pag sinabing ialay, ibigay mo libre, tama? Kaya wag kang magbenta ng dugo. Ibigay mo ito ng libre sa iyong kaibigan. Pag naibigay mo na ang iyong buhay sa magitan ng pagbibigay ng iyong dugo, naipakita mo sa kanya ang pinakadakilang pag-ibig mo sa kanya. Sabi ni Brother Jesse. So, minsan talaga hindi ko maano si Brother Jesse kasi minsan pag mag-isip yun out of the box. Pero very, very consistent talaga. Tama. Kung mahal mo yung anak mo, nagkadengge, hindi mo iabunuhan ng dugo. Saksi ni Jehovah, tinanong ko, kung yung anak mo nagkadengge, hindi mo iabunuhan ng dugo. Hindi. Paano kung mamatay yan? 17:11 bro, Jando. 17:11. Levitico. Levitico 17:11. Sabi sa 17:11 ganito. Yan. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. At iniutos ko na dapat ihandog yon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Yun. So, ang pinakadakila, 1:15-13 na pag-ibig sa iyong kaibigan, ialay mo ang buhay mo. At tapos 17:11 ng Levitico, ang buhay ay nasa dugo. Ay di, ialay mo, ibigay mo, mag-abuno ka ng dugo. Di naligtas mo yung biblical ba yun? Tama, biblical naman talaga. Kasi pag inabunuhan mo yung anak mo, nagkadingge, matutulungan mo talaga siya, maililigtas mo siya. Sabi ng saksi ni Jehovah, hindi ko abunuhan, paano kung mamatay? Di mamatay. Yun ang sabi nila. Kahit sinong saksi ni Jehovah ang tanungin ninyo. Kahit sinong saksi ni Jehovah ang tanungin ninyo. Pag yung anak nila nagkadengge. Kasi pag nagkadengge, ang kailangan yan, abuno ng dugo eh. Pag nagkadengge yung anak ninyo, hindi nyo ba aabunuhan ng dugo? Sasabihin nila, hindi namin aabunuhan ng dugo. Paano kung mamatay? Sasagot nila, di mamatay. Ganon. Actually yan bro, problema yan ng mga doktor kapag saksi ni Jehovah yung nila. Dahil tanggi sila ng tanggi pagdating diyan. Sabi na ating Panginoong Jesucristo sa araw ng pamamahinga nga bawal lang magpagaling. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tinanong sila, ano ba mahalaga, yung araw ng pamamahinga mo o magsalba ka ng buhay? 'Di ba? So, yun ang tanong ni ating Panginoon Jesucristo no? So, ganyan din sa saksi ni Jehovah. So, hindi mahalaga yung buhay sa kanila. Kay Jesus kasi ang mahalaga yung buhay, hindi yung kautusan.
Kaya sabi ni Jesus, sa araw ng pamamahinga, sabi niya, may nahulog, no? Na ano mo, na baka mo, ano mo, no? Asno mo. Hindi mo ba sasagipin dahil nga araw ng pamamahinga? So, doon pa lang makikita mo na yung ano ang ating Panginoon Jesucristo, yung pagkakaiba ng mga utos nila noon sa Old Testament. So sa kanila, kahit na may mamatay, basta't makasunod lang sila sa mga moral nila, no? Moral laws nila. So doon, yun ang delikado talaga. Pero tandaan po natin, no, kung may saksi ni Jehovah, ang sabi ni Jesus, importante ang buhay ng tao. Kahit araw ng pamamahinga yan, mag-save ka, mas nakalulugod sa Diyos yan. Ganon din ang pagsalin ng dugo. Kung ito'y makakaligtas sa tao, walang masama doon, kapatid. Dahil sabi ng ating Panginoon Jesucristo, importante yung pag-ibig. Ang mahirap dyan, sa paghukom, ito pa'y nangailangan at tinulungan mo, hindi. Patay ka dyan. Tumatawag sa Brother Darwin, ano kaya reason nito? Wait lang, ha? Hello, Dre! Hello, Dre! Link. Oh! Link! Link. Okay, Link. Oh, sige. Bigyan natin ng link. Napasa ko na, bro. Pasa ko na. Ano mo na, naipasa mo na. Napasa na. Ayun, napasa na ni Ate Edna. Okay, so, yun. Ayan, no, sa kanila, ha, kung babasahin ko talaga yung karugtong, ang sabi ganito, ha, sa susama nga ang paglikay sa dugo, nagpasabot nga dili gayud ka na ipasulod sa atong mga lawas. Busa ang sugo sa pag-ayad sa dugo, nagpasabot nga dili na tugutan. Si bisan kinsa sa pag-abunog dugo sa atong kaugatan. Tagalogin ko, ano? Sa pagkahalintulad, ipinagbabawal ang dugo na kainin mo. So, wag mong hayaan ang kahit sino man na ipasok ang dugo sa iyong kaugatan. So, kawawa yung mga anak ng saksi ni Jehovah pag nagkasakit, malubha at kailangan ng dugo. Bababayaan na lang, wala na. Wala na nga silang Eucharist, babayaan pa nila yung mahal sa buhay. O ako pa sa inyo, wag kayong umanib dyan. Okay, at hintayin si Father Darwin Gitgano dahil oncoming na siya sa natin sa Zoom natin. So, andyan na ba? O, ayun, andyan na si Father Darwin. So, wala pa siyang audio. Okay, yun. Go ahead. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po? Naririnig na ba ako? Yeah. Brother Jando? Yeah, naririnig mo, Padre. Malinaw pa ba sa sikat araw? Oh, malinaw pa sa utong tutok. Kumusta na ngayon sa putol-putol? Ayun, okay na? Yeah. By the way, sa gustong makipagtalikay sa atin ng personal, communicate kay Brother Jando. Dito tayo sa Bohol. Hindi na ako gusto na online dialogue. Ay, salamat. Dito sa Bohol. Salamat. Okay? Okay. Dito sa Bohol, yung si Daig, umatras sa topic natin. Binago daw ni Daig yung topic, Padre. Sabi niya, ang gusto raw niya, natindigan mo raw, na higit pa sa Biblia ang sisisi. Wala naman tayong turo dyan. O, yun na nga. Equivalent sa salita ng Diyos dahil siya na ang interpreter sa salita ng Diyos, yung magisteryo. Hindi siya servant to the word of God. So yan siya ang magister, the teaching authority of the word of God, the teaching authority of the law of God. Yan po ang magisterium. Ang dapat doon servant of the word of God. Yan ang totoo. Siya lang ang may authority to interpret the will of God and the ways of God. Amen. So ngayon, mga kapatid, pamusta lang ako kay Pastor Archie na laging ako ang topic.
Magandang gabi sa iyo, Pastor Archie, at sa mga pastor na nanood sa atin ngayon. At mayroon akong magandang balita sa inyo. Kanina po, may 3 kapatid natin from Mindanao. Sila po ay matagal na naging protestante. At sabi nila, lagi silang nanonood sa ating programa at naliwanagan daw sila. At bumalik na sila sa simbahan po. So, very inspiring sa ating lahat na laging nagsiwalat sa magandang balita, sa dalisay na aral ng Diyos dito sa online ay makapagbigay sa atin ng dagdag inspiration na patuloy pa tayo magsakripisyo, patuloy pa tayo na magmantala sa katotohanan dahil by the way, 184 subscribers na tayo. So ngayon, every week po may 3 to 2,000 to 3 to 4,000 subscribers natin. Every week po yan. At dumami din yung mga kapatid natin na laging bumibisita sa ating office. Kanina from Taiwan po, sabi niya sa akin, Father, ikaw lang yung pinuntahan ko. Hindi pa ako umuwi sa amin. Galing pa akong Taiwan. Lagi akong nanonood sa inyo, Father. So nagkausap kami kanina, pero saglit lang dahil ang dami kong ina-exercise kanina. Higit sa 10 po. From 2 p.m. until almost 8 p.m. kanina. At umuwi ako dito, malipas na alas 7. And then, anniversary din sa kasama kong pare. No? Nagdidiwang kami ngayon. So, hindi ako naka-reply sa mga chat siguro ni Sister Edna dahil nagla-live kami. Nagdiriwang kami sa ika-22 sacerdotal anniversary ni Father Romeo Barcelona. So kasama ko dito na pari, 3 kaming pari dito sa Valencia. At pasalamat din ako sa mga kasamahan, bago ako mag-bless ng mga sacramentals ninyo, secondary lang po ito, last resort na po ito. So lapit kayo po sa pinakamalapit na pari ninyo. Kung mag-bless sila, well and good. Kung hindi naman, last resort na po itong online blessing natin, ha? Hindi po ito sa mga hindi lumapit sila ng pari pero hindi sila binibless ng mga sacramentals nila. So kaya nga mag-bless ako online para sa inyo. At base sa ating karanasan, the same rang effect as long as it is online or live or actual ang blessing. Pasalamat ako sa mga kasamahan kong pari. Kanina, si Father Mario Rinca, 3 po yung mga pari na tumutulong sa atin for confession. So, sa office natin, hindi na ako magpakumpisal dahil ang daming dapat exercise. So, kung magpakumpisal pa ako, so, ma-exhausted ang katawan ko. So, 3 pari ang tumutulong sa atin, Brother Jando, kanina, si Father Mario Rinca, si Father Martin de Lampagos at si Father Elfidio Odtuhan po. Sila pong 3 ay laging tumutulong sa atin at ako po ay nabunutan ng tinik dahil focus na ako from 2 p.m. until 8 p.m. or 7 p.m. po yung exorcism natin. Mahigit sa 10 yung ina-exercise natin from Thursday to Sunday po. Pero okay pa rin, no? Kahit pagod pero masaya tayo dahil maraming mga tao na na enlightened, na guided, and then natulungan sa ministry ni Kristo. So salamat po tayo na iniwan itong ministry ni Kristo. Ito po ay palatandaan, mga kapatid, na ako ay inibig ni Kristo, ikaw ay inibig ni Kristo, tayong lahat ay puno sa pag-ibig ng ating may kapal. Amen? At salamat din ako sa inyo, sa mga malugod na taga-subaybay natin, ang mga nagtestimonya ngayon, salamat po. Yung mga testimonya nyo, conversion mo yun, or healing testimony, or deliverance moment,
Dahil sa sunod na mga this week mga kapatid, may interview tayo na ang ganda ng kanyang storya. Siya na mag-storya sa inyo. Mag-live tayo, automatic live din sa ating YouTube channel, no? Facebook and YouTube channel sabay. At pasalamat ako sa inyo sa walang humpay at walang tigil na pagsubaybay at pagsuporta sa ating evangelization po. At ngayong February 17 po, bibisita naman tayo ng isang barangay. Nung nakalipas na buwan, ang binisbisita natin ay Hinupulan po. Ang daming mga tao nakatikays natin. Maraming salamat po sa spiritual, moral at financial support. Buong barangay po pinakain natin. Hindi lang sa pagkain sa ating katawan. Ang the best is pagkain sa kanilang kaluluwa po, yung evangelization. At ang sequence po, 1 p.m. pupunta na ako doon for confession sa mga gustong mangumpisal. 3 p.m. celebrate tayo ng misa. 4 to 6 p.m. praise and worship sa mga charismatic community, WBL community. And 6 p.m. evangelization po. 7:30 pakainin natin libo ka mga tao. Dahil more than 1,000 po yung mga tao na papakainin natin this coming February 17. And after sa dinner, may sports. First quarter, mga nanay ang maglalaro. Second quarter, mga tatay ang maglalaro. Third quarter, mga dalaga. Fourth quarter, mga bata na lalaki. Mga binatilyo ang maglalaro. Yan po ang order sa structure sa sports and evangelization. At kung meron kayong tulong para sa evangelization natin, pwede kayong magpadala dito lang sa ating sa GCash natin at sa bank account natin sa live natin. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ongoing na din yung construction sa ating permanent office. Yung permanent office natin i-dedicate natin sa diocese natin. Training ground din sa mga gustong maging exorcist na ina-appoint na wala pang experience, pwede sila sa sunod ng mga taon dahil ongoing construction natin. At kung meron kayong ipadala na kabilya, welcome na welcome. Padala kayo ng semento, welcome na welcome po. Dahil tayo ng exorcism prayer room, exorcism room, deliverance room, consultation room, counseling room, chapel, and mga dormitory. So 1 hectare po yan. So para yan sa bayan ng Diyos. No? Para yan sa simbahan ng Diyos. So tulungan niyo po kami. Ongoing po yung construction natin. At yan po ang mga project natin para sa Panginoon at para sa kanyang mahal na bayan. At ngayon mga kapatid, mag-bless na ako ng mga sacramentals ninyo. Pasensya na natagalan dahil nag-celebrate kami with Father Romeo Barcelona po sa kanyang 22nd anniversary sa pagkapare. So magsimula na tayo. Sarap na matulog, Brother Jando, no? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of salt, a purge of evil with the living God, with the true God, and by the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, the health will live, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, even phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. You shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign your goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen.
The blessing of water, you creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, the Son and Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. With the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and dwell before. O God, of man's salvation, just dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let its creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. The touch from enjoy a spirit of goodness, and an air of tranquility, freed from painful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that thrill therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. The salt and water be mixed together. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever gloriously triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the neighboring enemy, who bountifully put down hostile influences, for state and first, and we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the due sweetness, wherever it is sprinkled in your name. When devilish infection cease, venomous server driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy, the Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, begat the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, not on all that they contain, that the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attached inclinations, be dispelled, driving afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord. The power of the Holy Spirit they advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, is coming to judge both the living and the dead and dwell before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the rest of acknowledgement, please with regard for to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it to contain the sick, so that when the maid dwell and we give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and drink of his blood, your Son, so that he may never again suffer the sting of winds and serpent. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The blessing of incense, candles, rosaries, Benedictine needles, Benedictine cross, sacred images of God, sacred images of the saints, your blessing ang kasunod. Epiphany chalk, kung may Epiphany chalk kayo. Handbook, Bible, all the sacraments, scapulars, all the sacramentals in your hand. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then that through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these sacramentals might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach, in the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ, our Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. This are blessed and made holy. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So lahat ng mga sacramentals ninyo ay holy and exercise sacramentals po. Haluan nyo yung tubig nyo ng salt.
So isunod natin ang consecration of senses. By consecrating ourselves, we consecrate others. And by consecrating others, we consecrate the world. So kindly bow down your head, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. You do implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servant who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever through Christ, our Lord. Amen. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noo ninyo using the holy oil or holy and exorcised water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang ating mga tainga, I consecrate natin. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang ating mga mata, mga kapatid. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. The nostrils. I consecrate your mouth that you may utter words of life. Ang ating mga bibig should be a words of life. I consecrate your chest that you may believe in God. Ang ating dibdib, mga kapatid. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You will live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. It be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Fighty Maria, the taxi of thee with a humble heart po. God bless. Salamat sa lahat. Okay, so yun po ang ating sacramental blessing ngayong gabing ito. So sa lahat ng mga nakapabless ng kanilang mga religious items, ngayon sa Holy and Exorcised Sacramentals na po yan. Congratulations po sa inyo. At meron din kami sacramental blessing every Thursday to Sunday morning. Afternoon pala, 1 p.m. Okay, so maraming salamat po sa inyo at muling mensahe na lang tayo at unahin si Brother Aljan Bagatnan. Brother Aljan. Hello, Brother Aljan. Wala, hindi na makapagsalita. Brother Romel, ikaw na lang muna. Alright, yan. Ha? Sino yun? Si Aljan yun? Akala ko hindi ka makapagsalita, bro. Nasaan ka ngayon? Ba't iba tunog, iba ang boses mo? Okay, so yun na yun. Ikaw na lang, Brother Romel. Sunod, Brother Romel. Alright, yan. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon dahil natapos po ang ating program with His guidance. So, maraming salamat din po sa mga nag-share at sa mga nagtanong po through comment po, at maraming salamat din po of course kay Reverend Father Darwin Gitano for the sacramental blessing na ipinagkaloob po sa atin sa gabing ito. Sana po mga kapatid, patuloy po kayo sa walang sawang inyo pong pagsuporta sa atin pong programa, at sana po isuportahan niyo po ang lahat na channel po na atin pong mga kasamahan. At lalo na po yung ating kasamahan na mga nasa ibang bansa, no? Yung PESMA Plus, paki-suporta naman po, paki-click naman po yung subscribe button sa kanila pong YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. And then doon naman tayo ngayon sa ating isa pang kasamahan from South Korea, Brother Jonre. Yes, Bro Jando, maraming salamat, no, unang-una sa ating Panginoong Diyos na palagi po nagpapaanyaya sa atin na
dumalo sa mga ganitong gawain, no? Sa pag-aaral sa kanyang salita at sa katuruan ng simbahan. At maraming salamat din sa ating mga kapuntos na magpasa hanggang ngayon ay nakasubaybay pa rin, no, sa atin. Kahit na araw-araw late na, pero andyan pa rin kayo, kahit antok na kayo. Talagang sinatsaga niyo na makinig sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kapuntos at mga kaabag din, no? Mga kaabag natin sa simbahan. At naway ang mga narinig nyo sa amin dito, napulutan nyo ng aral, at hindi lang basta dinig, naway pumasok sa puso at hindi lumabas sa kabilang tenga, mga kapatid, no? So again, maraming salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Okay, thank you sa iyo, Brother General. Ultimo tayo kay Brother Tata ng Osami City. Brother Ta. Yes, once again, maraming salamat, Brother Jando, sa ating Panginoon, sa kanyang lahat. Wala tayong magawa kung wala siya. At sa lahat nating kasamahan, sa ating testimony, at sa nagtanong, maraming salamat. And then, sana patuloy kayo magsuporta sa mga channel, sa lahat ng mga kasama natin sa Timaria Punto por Punto, lalo na sa atin, Tatay Rosal Pagsisulat sa Katuruan. Maraming salamat. Back to you. God bless us all. Good night po sa lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Ta. And then, ito kay Brother Windel. Brother Windel, meron kang gusto pasalamatan? Mukhang naka-off camera na si Brother Windel. Oh, pagod na to. Ikaw na lang, Brother Angel. Yes, purihin ng Diyos, no, sa kanya po lahat ang kapasasalamat, no, at kalwalhatian. Salamat po sa iyo, Lord. Nakaraos na naman po kami ngayong gabing ito, no, sa Sunday na, so bukas pahinga naman. So salamat po sa Diyos. At yan, sa lahat ng mga paalala muli, konti, no? Napakarami pa nating aanihin, konti manggagawa. Isa lamang pala, no? Makapagbalik natin sa na makasalanan, makapagbalik loob sa Diyos. Laksa-laksang anghel, no? Ngayon, ang dami-dami na. Almost 200,000 pera pa yung pamilya nun, pera pa sa kabilang pera pa sa kabilang mga channel yan. So, napakarami na pong tao. So, sana maging kasama ka, no, sa pagpapalaganap ng mabuting balita para matuwa po sa iyo si Lord. At kapag ikaw ay lingkod niya, sabi doon sa aklat ni San Juan, no, sa chapter 15, ang sabi doon, kumaayo kayo, sabi, ipalaganap mabuting balita at ano man ang hingin nyo ay ibibigay ko. Mga lingkod pala niya, ganun, no, kapag ikaw humiling, ibibigay niya. At paalala po sa ating ebanghelyo ngayon, no, napakaganda na sinabi nating ebanghelyo, no. Tandaan po natin lahat ng mga napapagal, no, lumapit kayo sa akin. Ang dami niyang pinagaling. Kung ang mga tao niyang pinagaling niya, kung ang mga sakramental ay ginagamit niya, tandaan mo, kapatid, yun lang ang gawin mo. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan, mga sakramental, at mga turo ng simbahan. Hindi ka lang gagaling sa physical, gagaling ka rin pagdating sa spiritual. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Okay, good night, everyone. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa dito sa Punto por Punto. Ngayong gabi, Testimony Night. Marami pong salamat sa mga nag-testimony. At paalam na po dahil 10:33 na po ng gabi. Okay, closing prayer na po tayo. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend